Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Brother Ivor, sa kanya pong awitin, The Wonders of His Hands. So, not only through creation, so hindi lang natin ma-appreciate ang kamanghamanghang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sangnilikha, kundi higit sa lahat sa kanyang kaligtasan. So, naalala ko po yung sinabi ng isang theologian na sabi ay, great is the work of creation, but much greater is the work of redemption. So, purihin po ang ating Panginoon. At ngayon po mga kapatid, handa na po ba ang bawat isa? Amen. So, once again, tayo po ay tuturuan ng salita po ng Diyos. At ang challenge lang po sa atin is to receive with joy, to thank the Lord for another opportunity na makapakinig at patuloy tayong matuto mula sa Kanya pong salita. But for now, may kaunting segue po tayong gagawin sa ating pong message. So, ibang topic po ang ating makikita. Patutunghayan po sa ating pong mensahe. So, may kaunting throwback po tayong gagawin. Tayo po ay pupunta sa bundok. Sa aklat. Hindi sa bundok, sa aklat ng Santiago or James chapter 1. Samahan niyo po ako from verse 26 to 27. Kaya ako po sinabing throwback because siniris po natin ang Book of James many years ago. So from 2013, hanggang anong year yon? 2018. Nagkaroon po tayo ng series sa Book of James. So, chapter 1, verse 26 and 27, mga kapatid. Okay, so unahin na po natin. Tayo po sandaling tumayo. Muli, or magsitayo para po sa pagbasa. James 1:26, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli, kami po'y lubos na nagpapasalamat. O Diyos, salamat po sa minsan pang pagkakataon na kami po ay turuan at paalalahanan ng inyong pong banal na salita. Bilang inyong pong iglesia, ay patuloy kaming matuto at patuloy kaming paalalahanan sa mga bagay-bagay na minsan ay nagkakaroon po kami ng kakulangan kung paano po namin bibigyan ito ng atensyon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, personally, inyong pong lingkod ay tulungan niyo po at patuloy po ninyo akong itago lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. At may bulalas ko lamang ang inyong pong mensahe na naaayon po sa inyong pong kapahayagan. At upang ikaw ay patuloy na maitaas at ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang. At sa amin na maabot ng inyong pong salita, ikaw pong siyang mag-lead sa amin sa kung paano po namin ito ilalapat sa amin pong mga buhay bilang magkakapatid sa pananampalataya, bilang inyong pong mga iniligtas na siyang kumakatawan sa inyong pong iglesia. Kaya purihin ka, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, makakapo na po tayong lahat, mga kapatid. Okay, years ago, atin pong siniris po ang aklat ng Santiago. And this text, or these texts, verse 26 and 27 of the first chapter, ay tinatawag nating contrasting. About a person saying that he is a religious person. So, most likely, ito po ay isang Jewish na kung saan sa pamamagitan ng kanyang relihiyon ay siya'y nabibilang sa tunay na relihiyon or siya'y nabibilang sa tunay na daan patungo sa Diyos. So, yan naman po ilarawan hanggang ngayon. Na kanilang ang tinatanong nila is yung kanilang kung saan sila nabibilang na relihiyon. Pero sa Hudyo, makikita po natin that other than that,
ang kanila pong tinatanaw ay si Abraham. So yung kanilang lineage or yung kanilang pinagmulang lahi, kung kanino sila, kung sino ang ninuno nila. Ano po? So yun po yung kanilang pinagbabasihan para masabing sila ay tunay na sa Diyos. So kaya sabi po dito sa verse 26, ang sino mang nag-iisip, if anyone thinks he is religious, but does not bridle his tongue. So, ang pamantayan ng tao, para sabihin siya ay nasa relihiyon o nasa tunay na relihiyon ay ang kanyang kaisipan o ang kanyang paniniwala. Pero kung wala siyang kakayanan na kontrolin ang kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang dila, ang sabi dito, at dinadaya niya ang kanyang puso, ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. So, remember mga kapatid, yung salitang religion po dito is not yung katulad po ng religion na secular definition or secular view. Na ibig sabihin po is religious organization or denomination. Just like yung mga relihiyon po na kilala po natin. But this word religion, dito po sa talatang ito is, ang ibig sabihin po nito is inward piety or some kind of attitude or practice na meron po ang isang tao kung paano niya dalhin ang kanyang sarili, kung paano niya ipakita ang kanyang debosyon para sa Diyos. So, hindi po yan yung kung saan ka member, kung anong relihiyon mo, but ang ibig sabihin is it's more of inward, yung inward na kalagayan, yung sinasabi po sa salitang relihiyon. Kaya sabi dyan, religion that is pure and undefiled before God. Because this religion is worthless pertaining to a person saying that he is, but he is actually not because he cannot control himself. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang dila. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sariling magkasala. Di po ba? Kaya may kinalaman din ito doon sa ating series na nakaraan ng isang tunay na nasa Diyos, na nakakilala sa Panginoon, ay may bunga ng Espiritong kaya niyang pigilin ang kanyang sarili. Kaya ang mabunga na kung saan, sabi dito, is pure and undefiled before God. Kung ano ang nasa harapan ng Diyos na walang kapintasan at dalisay. Sabi dyan, and that is to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. So, pwede niyang sabihin sa isang taong relihiyoso na siya'y mabuting tao, pero hindi niya na ipapakita sa kanyang gawa ang kanyang pagiging mabuti. Bagkus, sinasabi lamang niya na siya'y mabuti. But here, makikita ho natin that it is proved, sabi dito, it is proven by doing something na nakikinabang ang ibang tao o ang kanyang kapwa. So first, we have visit. Ano po? Or to visit the orphans and the widows in their affliction. So actually, ito po yung magiging focus mo natin dito po sa talatang ito. And ito pong ating message is about visiting o yung pagbisita sa mga nangangailangan. Okay? So ito po yung ating magiging theme for this morning at sa susunod, kalooban po ng Panginoon. So we have the ministry of church visitation. So we have, in the text, it says, to visit the orphans and the widows in their affliction. So ibig sabihin, ang church, kasi ang James po is a general epistle. So, kumbaga siya po ay isinulat sa church. So, the first church actually, ano po, which is sa Jerusalem church. At makikita po natin na ang church, from the very beginning, ay meron pong concern pagdating sa kanilang kasama o sa kanilang kapwa. So ito po yung makikita po natin from the very beginning and the book of Acts, makikita po natin hanggang ngayon. Ano po? So ito po ay bahagi ng ministry. Hindi po yan separate sa church or sa, kumbaga, nasa other side or ibang area. Yan po ay kasama sa church. Okay? So again, it says, visit orphans and widows. So, yung orphans and widows, so alam naman natin pagka sinabing orphans, ulila,
Pag sinabing widows ay balo, pwedeng byudo o pwedeng byuda, pero hindi po literally, ang sinasabi po dito ni Santiago is yung literal po na mga ulila at yung mga balo. Ang gusto pong ipabatid ho dito or i-emphasize po dito ni James is sa lahat ng mga nangangailangan. Sa lahat ng may kinakailangang kasama natin sa iglesia, let us visit them. So ito po yung sinabi, bilang ito ay katangian ng isang relihiyon. Sabi dito, that is pure and undefiled before God. So to contrast the person saying that he is a religious person, pero hindi siya concerned sa kanyang kapwa. So, we have the two objectives here. Meron po tayong dalawang objective dito po sa ating mensahe. First is to exhibit genuine love to our brothers and sisters in Christ through attending to their needs spiritually and also in other areas of concern. So, maipakita natin yung totoo nating pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. So, lagi naman po nating naririnig sa mga messages, na tayo po ay magmahalan sa isa't isa sapagkat tayo ay sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon, ang tanong, naipapadama ba natin ang ating pagmamahal sa ating kapatid? Actually, in actuality, what I mean, hindi lang sinasabi natin, kapatid, ikay mahal ko sa Panginoon. Or sa ating welcome song, Oh, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. So, hindi ho doon nagtatapos ang pagmamahal sa pagsasabi lamang. Kailangan merong proof, kailangan pinatutunayan po natin ang ating pagmamahal sa ating kapatid. Okay? So, first, sabi dito, to exhibit genuine love to our brothers and sisters in Christ through attending to their needs. Yes, the Lord provides. Meron tayong Panginoon na nagpo-provide. Pero ang Diyos ay gumagamit ng mga instrumento para sa ating pangangailangan. At maaaring tayo ho ang isa doon. Huwag nating sabihin na, basta, bahala ng Panginoon sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagpapala. Pero wala kang pakialam sa iyong kapatid sa Panginoon. At ayaw mo magpagamit sa Panginoon para sa iyong kapatid. So, is it right? Kaya dito po, ito po yung, kumbaga, itong mensahe pong ito ang magsisilbing correcting. O ito yung pagtatama sa atin kung paano natin tingnan ang aspetong ito. At ang pangalawa po is to serve the Lord accordingly para maitama din natin yung ating pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung paglilingkod is ikaw lang at ang Panginoon. Pakatandaan po natin, isang bahagi din po ng ating paglilingkod sa Diyos ay kung paano po natin tratuhin ang ating kapatid sa Panginoon. Kung paano natin may pagdama yung ating pagmamahal at may parating natin yung ating concern sa ating kapatid sa Panginoon. So, maaaring iniisip po natin na ang purpose po ng church is only kung ano po ang nakapaloob sa Great Commission, which is making disciples and baptizing and teaching them with the teachings of Christ. So, yes, it is good, na ito talaga yung ating focus. Na tayo po ay maghatid ng mabuting balita, turuan ang mga tao, bautismuhan, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan natin ang mga katuruan ng ating pong Panginoon. At ang local church po ay maaaring makilala sa pagiging vibrant sa evangelism, pero baka insufficient po pagdating sa pagtulong sa mga church members na muling ibalik sa Panginoon. So yun po yung minsang problema at hindi lang po yan minsan madalas. May mga churches na masyado hong kumbaga focused. Hindi ko po sinasabing mali na maging focused po tayo sa evangelism, but we have to balance. We need to balance sa bahaging ito na as we go and make disciples, at the same time, nandun pa rin yung ating mata. Para tingnan ang sitwasyon po ng ating mga kapatid sa Panginoon. Especially sa mga kapatid nating may pinagdadaanan. Kung sila po ay dinapuan ng malubhang karamdaman o ang kanilang mahal sa buhay, nandun ba ang ating
pagkalinga, nandun bang ating pag-abot sa kanila? Hindi lang ho basta sinasabi natin na, pinapanalangin ko naman. So, madaling sabihin na, yes, we pray. That is right. Pero, actual ba nating naipaparating sa kanila yung ating pagmamahal o yung ating concern? Okay? So, yun po. Merong local church na maaaring makilala sa pagiging vibrant when it comes to evangelism, but sadly, lacking and insufficient, sabi nga, not totally lacking, it could be insufficient in helping their church members back to Christ. Okay? And sadly, there are churches who is active in the ministry of reaching the lost, but inactive in the ministry of restoring a distressed believer or a bereaved brother or sister. So, ang nais po ng salita ng Panginoon sa atin is kailangan mabalansi po natin ito. Especially po, doon po sa nasa leadership segment. Ano po, sa mga leaders po natin. So, ito po ang reminder po sa atin na tayo po ay focused sa gospel, and at the same time, we are focused also sa pangangailangan po ng ating mga kapwa mananampalataya. So, if someone here is may mabigat na pinagdadaanan, so paano natin inaabot ito? Paano natin sila tinutulungan? And there are churches who are more focused, sadly, in spreading the gospel and less focused in spreading care and love for the brethren in Christ. So remember Ephesians, Revelation chapter 2, verses 1 to 7. They were so eager to teach. They were able to defend the truth. But they missed a point. And that's simply, sabi nga, isang point lang to. Isang malaking punto ang kanilang hindi na nagawa. And that is their first love. To remember their first love. Kaya, sa paglilingkod ba natin, nakatuon pa rin ba ang ating mga mata sa pagmamahal ng Panginoong Hesus? Kaya natin ginagawa ang pag-abot sa ating mga kapatid sapagkat tunay nating tinanggap ang pagmamahal na ito. Okay? So I hope that our church will not be identified as one of these churches. Sana hindi po makilala ang ating church na ganito. Naaabot pa sa punto ho na meron tayong kapatid na matisod dahil hindi tayo tumulong. Hindi tayo nag-abot ng ating sarili para sa kanila. Na naging careless tayo para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Okay? So how important is this ministry and why we should be more focused even in this area of Christian service? Kaya nga dun sa ating mission, sabi dyan, evangelizing the lost and edifying the saints in Christ Jesus. Huwag lang tayo doon sa isang area lang. Kailangan nandun po tayo sa pareho. Lagi nung nating binibigyang atensyon ang kapakanan, hindi lamang ng mga hindi ligtas, maging ng ating mga kapwa ligtas. Sapagkat tayo po ay katawan ng ating Panginoon. Okay? So, tayo po ay pumunta ko sa ating first point. So, actually, meron po tayong 3 points dito. But ngayon, ang ating pong makikita is the first one, or yung unang punto po natin. And that is the what of Christian visitation. So remember, yung ating pong binasa kanina, to visit the orphans and the widows in their affliction. So hindi lang po ito example ni Santiago. Hindi lang po ito isang halimbawa lang na sinabi ni Santiago na ito ang tunay na relihiyon, ang bumisita. Because even in the apostolic church, nung panahon po ng mga apostol, meron na pong practice ng mga tinatawag nating visitation. Meron na pong practice ng pagpunta sa mga bahay-bahay ang mga alagad ng Panginoon. So hindi na po yan yung halimbawa, public lang. Doon lang sila nag-meet sa isang pampublikong lugar o sa sinagoga. Hindi po yun. Kundi
Meron pong personal encounter. Yun pong preacher o yun pong evangelist. Pumupunta siya sa mga bahay ng mga members. Ano po? So, again, we have the what of Christian visitation. So, ano ba itong visitation na ito? Bakit ba kailangan nating gawin ang visitation? At ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? So, we have 3 sub-points, mga kapatid. Sabi dyan, first, it must be a hallmark of the local church. Christian visitation must be a hallmark of the local church. Hindi ho po pwede na ang local church ho, katulad po nung nangyari sa atin during the pandemic, nasa screen lang ho tayo. Nagkikitaan lang ho tayo screen. Ano ho? Through live streaming. So wala hong visitation na masasabi nating biblical in a way na katulad po ng ganung setup. Okay? Local church is face-to-face. And Christian visitation must be face-to-face also as well. Wala nga naman yung sabihin mong visitation ay naka-zoom. Pwedeng sabihin natin some kind of kumusta. So, kinukumusta natin yung ating kapatid. So, pwedeng malayo yung lugar. Okay? So, isa sa means na ginagamit sa atin is through online, nakakapag-communicate po tayo. But, kung titingnan po natin way back sa Bible, kung titingnan po natin sa Bible, makikita natin. So, actual, personal. So, pinupuntahan po talaga ng personal. Kung susundin po natin ang sinasabi ng Biblia. Okay? It is conducted with the understanding that the church as a body of Christ is a family. And the local church is the basis on which the values of the family are developed and espoused. This should inform us that the local church has always been the focus of the church growth. Again, the local church has always been the focus of church growth because that is where church members meet for fellowship, training, and deployment for ministry. So, ang ibig sabihin po mga kapatid, the fact na tayo po ay nagmi-meet as the body of Christ. Tayo po ay nagtitipon sa isang lugar, sa isang kawan. Kaya hindi ho maaari na katulad po ng nangyayari po sa iba na nagmi-meet ho tayo, hindi tayo magkakakilala. Di ba? Hindi tayo magkakilala ng personal. Ni pangalan, hindi natin alam. Ni kung saan nakatira, hindi natin alam. Unlike dito po sa sinasabi dito na the local church, they met, okay? Sila'y nagtitipon, sila'y merong fellowship, at may pagsasanay and also deployment for ministry. It's because meron silang relasyon na kung saan personal sa pangalan ng Panginoon. Magkakakilala ho tayo. At sa pagkakakilala ho nating malapit sa isa't isa, yan po ang isang implikasyon na kapag may pangangailangan po ang sino man sa atin, nandun po ang ating pag-abot o pagtulong. Ano po? Kung paano government. So, it's their duty. Ano po? O tungkulin nilang abutin ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kahit sabihin hindi nila kilala ng personal. Pero when it comes sa church, tayo pong magkakalapit na magkakilala sa Panginoon. So ito po yung implikasyon. Ano po? Na kailangan din personal ho tayong nakikiramay. Personal ho tayong nakikisimpatize sa mga nangangailangan nating mga kapatid. Amen? Again, it must be a hallmark of the local church. Ano ang gusto nating makilala sa ating church? Walang pakialaman. Tayo-tayo lang. Kumbaga, atin tayo lang. Wala tayong pakialam sa ating katabi. Hindi natin alam yung katabi natin, may mabigat na problema.
I don't care. Basta't nandito ako para sa Panginoon, at least nandito ako present. Ganun ba? Ganun ba ang ating pag-iisip? Okay? But here, sabi dyan, it must be a hallmark of the local church. Kailangan ng iglesia ay makilala na nakikiramay ng personal. Dumadamay, kumakalinga sa mga nangangailangan. Regardless kung siya ay Kristiyano o hindi. Okay? Next, Christian visitation has always been a crucial practice in the local church. So the second what it is that Christian visitation has always been a crucial practice in the local church. So as what I have said earlier, sabi po doon, ito po ay ginagawa na ng mga alagad ng Panginoon. Hindi lang po sila pumupunta sa mga pampublikong lugar para maghatid ng mabuting balita, kundi nandun din po na sila personal na pumupunta sa kanilang mga kasama sa paglilingkod sa Panginoon para sa kanilang paglagong spiritual. Okay? In Acts chapter 20, tingnan po natin. In Acts chapter 20 verse 20. So ang setting po dito sa Acts chapter 20 is si Apostle Paul po ay paalis na. Paalis na po siya. Ano po? Sa Efeso. Okay, tingnan po natin. Verse 20, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. So, ang ministry ni Paul sa teaching, sa shepherding, kasi marami pong function si Paul. Ano po? Bilang alagad ng Panginoon, bilang siya evangelist, hindi lang po siya teacher. Siya din po ay isang shepherd or pastor. Siya din po ay isang mentor. Siya din po ay isang spiritual father. Okay? At isa nga po dito, makikita natin that he, sabi dito, teaching you in public and from house to house. So, hindi lang po si Paul ay concerned dun sa public. Concerned din niya yung mga kasama niya in the ministry. Okay? Ephesians. So, ano na po natin? Ephesians, ano po? Kung ano po ang history or yung story ng church ng Ephesians. So, sinabi po ni Apostle Paul in verse 28 na meron pong mga savage wolves, di ba? Na kung saan ay papasok sa kanila. And they proved it, ano po? In the book of Revelation. But hindi nila nakita yung bagay na dapat nilang mas bigyan ng pansin. At ito ay ang kanilang unang pag-ibig. Okay, so Acts 20:20 is a clear proof that visitation is a one key ministry that flows out of shepherding. The ministry of Christian visitation must be understood in this way. Every Christian by calling is his brother's keeper. Every Christian by calling is his brother's keeper. Tayo po ay katiwala ng Diyos. Amen? Tayo ba'y katiwala ng Diyos? Parang ayaw na nating katiwala. Ano pong sabi dito? We are brothers keepers. Isa din sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang ating katabi. Wag lang ang focus natin yung nasa labas lang. Wag lang yung focus natin yung nandun sa malayo. Mas iniisip natin yung nasa malalayo. Pero yung nasa katabi natin, hindi natin concern. Mismong kasama natin sa loob ng tahanan, hindi natin concern. Di ba? Again, by calling, we are our brother's
keepers. Isa din sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang ating kapatid sa Panginoon. There's a vertical and horizontal aspect of visitation. First, the vertical, that is the shepherd's calling to attend to his flock's needs. So, there's the vertical. Okay? Meron pong kinuha pong source dito. So, sabi diyan, meron pong vertical. So, from the shepherd or the pastor, siya po yung aabot sa kanyang flock o sa kanyang member. Secondly, the horizontal, which is equally important to the vertical. They are the church members who are to be equipped to visit one another. So, para lang ho ma-address yung notion na ang visitation daw ay para lang sa mga shepherds o mga leaders ng church. Yan po ay obligasyon na ibinigay sa ating lahat, mga kapatid. Hindi ho yan yung some kind na iaasa natin, parang yung Bible study or evangelism. Iaasa lang natin sa pastor. Kasi mas sila learn to evangelize. Hindi ganoon. As long as you know kung paano ka naligtas, gagamitin ka ng Panginoon. Kung paano ka maghahayag ng kanyang mabuting balita. In the same way, ganun din sa kung paano natin puntahan ang ating mga kapatid na nangangailangan. Hindi ho pastor lang yan. Kung ikaw ay Kristiyano, nauunawaan mo dahil yan ay nasa salita ng Panginoon. Nandun yung ating malambot na puso para dumamay. At hindi tayo parang walang nakita. Okay? 1 Thessalonians 5:14. Ano po sabi dito? We urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. Sinabi po ng banal na kasulatan, hindi lang ho ang area natin sa paglilingkod sa Diyos is only sitting down, makikinig tayo ng salita ng Panginoon without doing our part to admonish. Although actually ito po ay sa part ng mga leaders, okay? Yung pag-admonish, yung pag-encourage, but it also applies actually sa lahat. Sapagkat ang sabi nga, one another. Sa isa't isa. Kaya it has always been a crucial practice in the local church. Hindi po yan, kumbaga innovation na ngayon lang yung 21st century dapat nating ginagawa. But from the time, mula po sa Biblia, from the time of the apostles, yung mga unang churches, hindi man siya, kumbaga, noticeable, pero makikita ho natin that ito po ay mahalaga. And number 3, Christian visitation is rooted and grounded in Christ's love for the church. Saan dapat nakapatong o saan dapat naka-found or nakalugar yung ating pagbisita o yung ating pag-abot, yung sympathy natin sa ating mga kasama sa pananampalataya, sa pagmamahal ni Kristo, in the love of Christ. Kaya kung tunay nating naunawaan po ang pag-ibig ni Kristo, then you are a sympathetic and compassionate, caring, loving Christian. Hindi ho tayo yung kumbaga ang image ho natin is only a dogmatic
Ano? So, yung basta tayo ay tumitindig sa katotohanan ng salita ng Diyos, so tama po yun. Pero kung lacking po tayo sa kabilang bahagi, kung hindi naman natin ini-encourage ang bawat isa o ang ating kasama sa Kristiyanong paglilingkod, so mali rin. Ano po? So hindi po akma. Okay, so Christians must clearly grasp the fact that the love of Christ is the basis of our pastoral care ministry, of which visitation is a part. Ang pagmamahal, sabi dito, Christians must clearly grasp the fact that the love of Christ is the basis. Kinakailangan ma-fully grasp ng isang Kristiyano na ang pagmamahal ni Kristo ang basihan ng ating ministry o ministeryo sa bahagi ng shepherding, of which visitation is a part. At kasama dito ang visitation. Okay? The love of Christ must dominate the actions of every person who professes to be His disciple. From the foremost Christian leader to the quietly working but unnoticed layman in the church. Saklaw ho mula ho sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sa makatuwid, ito po ay para sa ating lahat. Kapag may nakita ho tayong kapatid na nangangailangan, so humingi po tayo sa Panginoon ng karunungan paano natin siya matutulungan. So manggunitin po tayo sa leaders kung paano po natin matutulungan. Kung gusto ho natin. Di ba? Kasi yun po ang church actually. Hindi po tayo yung halimbawa ay parang nasa pangalan lang po natin na tayo ay lingkod ng Panginoon. Kundi pinatutunayan po natin na tayo isang lingkod ng Diyos kung paano din po natin paglingkuran ang isa't isa. At wala tayong pinipili. Hindi tayo namimili kung sino yung tutulungan natin. As long as ang taong ito'y nangangailangan, tutulungan para sa Panginoon. Amen po? Okay. Philippians chapter 2 verse 25. Isa po ito sa example. Ano po? Or pangyayari po sa Biblia na kung saan makikita ko natin yung kahalagahan po ng visitation. Philippians 2:25 to verse 30. So this is Epaphroditus. I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. This is Apostle Paul. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon si Apostol Pablo ho, siya lang yung tutulong, siya lang yung pupunta. Ano? In fact, si Paul ho ay nakakulong nung panahon na ito. He was in prison when he wrote this book. And Epaphroditus visited him, sabi dito, or pinuntahan po siya ni Epaphroditus, at sabi dito, ministered to his need. Ginamit siya ng Panginoon para sa encouragement po ni Apostle Paul. Although, sa sulat po ni Apostle Paul sa Philippians, makikita natin, nandun yung kanyang encouragement, yung kanyang talagang siya'y nagagalak siya para sa mabuting balita. But, on the human side, alam po natin na may kahinaan din si Paul. At ginamit ng Panginoon si Epaphroditus para sa kanya. He became the minister of Christ to his need. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Di po ba? So hindi po siya one-sided. Hindi po siya one-sided. Na parang ang lagi lang bibisita is, let's say, the leaders. Pero gusto ko pong ipabatid doon sa atin na kami po ay, sabi nga, as leaders, may punto ho sa buhay namin na kailangan din namin ng encouragement. Diba? So yun po yung makikita ho natin. Ano po?
So dumating din sa apostol po sa kanyang panghihina, may tumulong sa kanya. At sinabi din po ng banal na kasulatan na si Apostle Paul po ay talagang walang humpay ang kanyang panalangin, ang kanyang pagtulong para sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Kaya this is mutual, mga kapatid. Kailangan tayo po isa't isa, magtulungan po tayo at magmahalan po tayo. Hindi lang basta sinasabi lang natin mahal kita. In actual, pinapakita ho natin. So, but if a shepherd or a church itself neglects his duty of shepherding the flock, which includes visitation. So, ito po yung mas mabigat na kapag ang isang iglesia o ang isang lingkod ng Diyos ay nagpabaya sa kanyang tungkulin na i-shepherd ang kanyang flock, sabi dito, na kung saan kasama dito ay visitation, including visitation, o ang pag-abot o pagpunta natin sa ating mga kapatid na nangangailangan, meron pong woo ang Panginoon para dito. Okay? Here's the Lord's woo of neglecting the duty of shepherding. Jeremiah chapter 23. Jeremiah 23, 1 and 2. Ano po ang sabi dito? Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, declares the Lord. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, concerning the shepherds who care for my people, you have scattered my flock and have driven them away, and you have not attended to them. Behold, I will attend to you for your evil deeds, declares the Lord. Kaya mas mabigat po sa part ng mga nasa leadership kung magkaroon po ng kapabayaan. Kaya sa akin po personally, ito yung isang malaking sampal. Talagang ipinapakita lang po nito na may mga weak points, ang mga lingkod ng Diyos. But still, the Bible warns every shepherd and every person na siya'y nakakilala sa Panginoon, we are duty-bound to visit, to exercise sympathy and care para sa bawat isa. Sabi ng Panginoon, I will attend to you for your evil deeds. Hindi ho nagbibiro ang Panginoon. At hindi ho nagbibiro ang salita ng Diyos. Kung tayo ay naging pabaya sa isang bahagi ng ating paglilingkod, yan ay naalalaman ng Diyos. Maaaring pwede nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, sa bahaging ito, ako po ay naging tapat. Pero hindi yung totoong panalangin. Kagaya yan ng panalangin ng Pariseyo, sa Lucas, na isinaysay niya ang lahat ng kanyang nagawa, na sa tingin niya, na ito'y mabuti para sa Panginoon. Pero hindi niya nakita ang kabulukan ng kanyang sarili at ang tunay niyang pagkakakinanlan bilang isang makasalanan. Ganun din po sa ating mga lingkod ng Diyos. Maaaring sa isang bahagi lamang ng paglilingkod tayo nakatuon. Huwag naman sana. At napapabayaan po natin ang kabilang banda ng paglilingkod na inihalimbawa din ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, this is the what of Christian visitation. Hindi ho ito'y dinagdag lang na ito ay bahagi lang ng programa ng church at wala ito sa banal na kasulatan. Ito ho'y mahalaga sapagkat ang at stake ho dito ay ang paglago ng iglesia. So sana po, yan po ang maging mindset po natin.
Am I growing? Lumalago ba ako sa aking pagtulong sa aking kapatid sa Panginoon? Hindi ko lang ba siya na ipapanalangin na ako lang, kundi personal ko siyang na ipapanalangin? Pinupuntahan natin at ipinapanalangin. So yun po mga kapatid, ano po? So negligence of the pastoral care will incur the displeasure of God, since all are duty bound to carry out that aspect of divine obligation. This informs us of the importance of fostering visitation in the church, particularly the local church where church members are fundamentally accounted for. Tayong bumubuo sa katawang ito ng Panginoon, which is a local. Mananagot tayo kung hindi natin ito bibigyan pansin. Sana ang church natin, ano po, ay hindi makilalang mas concerned lang po tayo sa iba. Pero sa mismong nasa loob, hindi natin nabibigyan ng pansin. Hindi natin nabibigyan ng atensyon. Humingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Paano natin magagampanan ito ng sabay? Karunungan kung paano natin ito magagampanan ng sabay. Yan po ang masidhing paalala sa atin. At yan ay hindi lang obligasyon ng mga nangunguna, yan po ay para sa atin. Sapagkat may pagkakataon po na maaaring yung minsang nagpalakas sa atin, sila naman ang manghina. Maaaring tayo ang gamitin ng Diyos para sila'y muling palakasin at muling manumbalik sa paglilingkod. Okay? So that is our first point, the what of Christian visitation. Next, number 2, sa susunod na linggo na po ito, the why o ang bakit ng pagbisita. At ang pangatlo natin is the how. So, paano natin may pa-practice ang pagbisitang ito. Amen? This is ministry. Again, I would like to say, this is ministry. Hindi lang ito utos ng tao. Ito ho ay mandato mula sa salita ng Panginoon. Na tayo po ay maging mapagkalinga, hindi lamang sa salita, kundi na ipaparating po natin ng aktual. Okay? So again, sama-sama po tayong magtulungan at patuloy nating maipadama ang pagmamahal na tinanggap natin mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Minsan pa, na kami po'y patuloy niyo pong pinapaalalahanan na hindi lang kami mag-rely sa isang bahagi lamang ng ministeryo, kundi lahat po ng ministeryo na ipinagkatiwanan niyo po sa amin ay nagagampanan po namin ayon po sa iyo pong kalooban. At kami po ay patuloy na humihiling sa iyo ng karunungan kung paano po namin mailapat ito, Panginoon. Ay hindi po namin mapabayaan ang isang bahagi ng amin pong paglilingkod sapagkat kasama din po ito sa bahaging kami po ay dapat maging instrumento, Panginoon, para sa kanila. Sa amin po mga kasama sa church na nangangailangan, handa po kaming maging instrumento ninyo, Panginoon. At hindi po kami maging walang nakikita para po sa kanilang sitwasyon. Kaya salamat po at patuloy po ang lahat ng papuri ay sa iyo po lamang sa mensaheng ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.